Balikan. Dakilang lahi, nasa iyong hangin, pag-ibig ko, inang bayan. Isinumpa ko, o Pilipino, gagaling ang sukat ng iyong December 30, 2013, mga kapamilya, bangon na ug dungan nato sugaton ng adlawng Lunes sugo sa ka Maayong buntag, Mindanao. Mga kapamilya, karong adlaw ang atong ginahandom nato nila ang atong ika-117th death anniversary sa atong pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ug syempre karong adlaw mga kapamilya, dunay mga seremonya nga ipahigayon atol kana sa paghandom sa atong pambansang bayani. Dunay wreath laying ceremony no sa duha ka mga areas dinhi sa Pilipinas, usa diha sa Tarlac City ug usa sa Manila. Ang tema karon sa anibersaryo Nelno is Rizal Inspirasyon noon, ngayon at bukas. Gipahinumduman sab ni Presidential Spokesperson Abigail Valte ang mga public o private institutions na dapat naka-half mast ang mga bandila isip paghandom sa mga nabuhat o sakripisyo ni Dr. Jose Rizal. Bawal sab karong adlaw atol sa Rizal Day ang pagsugal ingon man sabong horse racing ug mga high alay games. Dunay tumangong silot ang magmalapason. Sa Metro Manila mga kapamilya, libre karong adlaw lang ang pamasahe sa Metro ug light rail transit ug sarado sab karon ang stock market ug moapi na kini karong Huwebes, January 2. Okay, syempre ginawhag sab no nga ang tanan nga dapat naka-half mast ang ilang bandila karon isip ka na sa paghandom sa ato ang pambansang bayani ug una ang nato sugaton na ang 2014 kinang usa sa mga pinakaimportanteng adlaw no labi na nga atong pambansang bayani mo'y naghatag sa ato og kagawasan nato mga Pilipino. Dili sa Davao City na baygayon nga programa unya taud-taud mga pamilya dinha sa Rizal Park. Pero kay nila na laing balita mga pamilya kay karong semana gilauman nga dunay moapas nga pagsaka wala din nagpapugong nala sa presyo sa mga produktong petrolyo atol sa pagsugat nato sa atong bagong tuig.
o gitakda modula sa 1.10 centavos ngadto sa 1.25 centavos ang isa ka sa kada litro sa gasolina. Samtang matag litro sa diesel na nasa 50 centavos ngadto sa 70 centavos ang posibleng itsaka niini. Ayan, syempre na mga katong last Christmas na ipinaskuhan no ang mga oil companies kay nag-rollback pero kani bawion ra pod ay ato pagyud na sa pag-arangkada sa ato ang bag-ong tuig 2014. Punta dili na madayonel. Ano na lang, balato na lang lagi. Balato na lang nila sa ato. Pero karon mga adlawan no ninyo na to nga ganina message special siya kay sa ulog nato ang 117th death anniversary ni Rizal. Pero unsa ba mga kapamilya ang nahimo nga mga contribution ni Dr. Jose Rizal para sa ato ang mga Pilipino. Ikaw ba nalun sa imong mahinumdum kay Dr. Jose Rizal? Siyempre ako mahinumdum sa iya is tungod sa iyang mga writings no. Kung i-compare sa itong mga national hero nga sila nakipaghimagsikan pa, nakipag-away pa sa mga colonize ato pero kini si Dr. Jose Rizal is tungod lang sa iyang mga writings no. Mao kini ang nakapatayog no sa mga musakop kanato og syempre nakabutsad nato ang kagawasan sa atong nasod. Tama ka din na. Pero di na po sa Rizal Park makauban sab nato si Claudette this morning. Claude, good morning. Good morning, Michelle. Ayan, and Ernel. Yes, nakakaroon din sa Rizal Park para makiselebrate sa ato ang 117th anniversary of the martyrdom of Dr. Jose Rizal. Claude, nangutan nila ko na ba yung mga preparations din na para sa paghimuong seremonya this morning? Yes, Michelle, hinay-hinay nang nagtapok nga itong mga kapamilya diri para saksiyan na itong program nga magsugod alas 7 sa buntag o gina-prepare na sa atong government ang mga lingkuranan nato, ang mga flowers, ang mga arrangements, ang ato ang stage for the 7 a.m. program. Thank you, Claude. Pero karon ayan, pero speaking of celebration mga kapamilya, karong buntag saluduhan pod nato ang usa ka institusyon nga nagatabang sa atong mga kapamilya dunay cancer. Sayra nato. Sa eskwelahan, kalsada, apil na sa sinsilyo nga atong ginagunitan. Kauban nato pirmi si Rizal. Pero para sa ato, kinsa ba si Rizal? Nakaraan panahon siya ang biyani. Nagatag siya ka ng mga moral reason para sa tao ba? Biyani ng Pilipinas. Kay, unsa ba na ayo? Kasabot ba na uban? Kabala na eh. Ha? Dili ka kabaluan na, sure ba? Si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Rialonda nagsulat sa mga nobelang No Limitangere ug El Filibusterismo nga mipukaw sa panimuot sa mga Pilipino aron magrevolusyon laban sa mga Espanyol. Siya sabang naghatag og importansya sa mga kabatan-unan kay matud niya sila ang paglaom sa nasud. Dini sa House of Hope sa Southern Philippines Medical Center sa JP Laurel Avenue, Davao City, padayong ginahatagan og paglaom ug atensyon ang mga batang naay cancer. Importante ni sila because this is life. No, nga maayo sila, nga malugwayan pa sila og taas na kinabuhi para kahit papaano makauban pa po nila ang ilang mga pamilya. Siyam ka tuig na silang nagatabang sa mga batang dunay cancer, dili lang sa syudad apan sa tibuok Mindanao. Pinaagi sa paghatag og balay nga mapuy-an sa mga bata. Pagtabang sa galustuhon sa proseso sa pagpatambal, sama na lang sa chemotherapy, laboratory workups, mga tambal, radiotherapy ug uban pa. Ug kaniadtong Hunyo ning tuiga, formal sab nga gilunsad sa House of Hope ang hospital-bound educational program nga ginailasab sa Department of Education aron mapaeskwela ang mga bata samtang ginapailawom sa medikasyon. Sukad 2004, kapin 300 na ka mga pasyente sa House of Hope ang nakalingkawas sa cancer. Ug sa karon, kapin 30 kabuok nga mga batang dunay cancer ang padayong ginatabangan sa maong institusyon. Kahit na under treatment sila karon, ato silang kapatuloy silang eskwela diri na para sa sunod tuig na sa higher level na sila sa ilahang pagtuon. Mapasalamaton ang House of Hope sa mga mitabang sa ilaha ug pangandoy nila nga daghan pa mga bata ang ilang matabangan. Wala na ko nabantay
kayo na ko sa inyo. Ha? Ano kay Lawig? Atang na ko sa iya ka. Hi, Dad! Sure? Christmas time na! Al makatipid sa energy consumption, switch to LED lights. Turn off Christmas lights bago matulog. For more energy tips, tutok lang sa Maing Buntag, Mindanao. Tuyog sa pagselebrar og luwas nga Pasko ang Davao Light and Power Company. Yang ehem na yan, baka may klema may bakterya na. Simulan ng tama, mag-Solmux. Pulido ang linis. Ramdam ko agad ang ginhawa. Ehem pa lang, Solmux is the one. Alam mo ang tunay na alaga when you feel it. Parang alagang PH Care. Feel mo ang freshness. It has active cool with a cooling sensation na ramdam agad. Ramdam ang linis at tungo. Yan ang tunay na alaga. Bioderm, para sa pamilyang Pilipino sa presyong makapilipino. Gusto ba ni mo 1 million? Kini ang tubag anak. Yaman sa kalusugan promo sa Unilab. Sa kada 50 pesos sa Rexidol Forte, pwedeng magdaog og hangtod 1 million. Rexidol Forte. Ang may upat kabanat. Christmas time na! Al makatipid sa energy consumption, switch to LED lights. Turn off Christmas lights bago matulog. For more energy tips, tutok lang sa Maing Buntag, Mindanao. Maayong buntag Mindanao would like to thank Dream Home Furniture Center for our furniture and fixtures. Florence Alejandre of Occasions Event Specialist. Karong buntag sa News Patrol. Usa ka lumad sa Maranhuman gidunggab, mga suspect nadakpan. Babaeng gikan sa bangko, gi-hold up. Daghang improvised PVC na kumpiska sa mga pulis. Og mga lumad og mga biktima sa bagyong Yolanda, gipahalipayan sa mga sundalo. May Buntag Mindanao, yan ang Maritalya sa News Patrol. Samara ng usak ka sakop sa lumad, humagidunggab sa duhang kamalalaki. Si Darlene de la Cruz sa report. Igo na lang nagmahay ang mag-amigong John Brian Asesoro Rodrigo Panisan. Human kinipang priso niya atong adlaw sa Pasko tungod sa pagpanunggab sa usa ka lumad alas 10:45 sa gabi. Ang biktima na ilang si Jason Manlaluan, 19 anyos, taga Marilog District ug miyembro sa Matigsalog Tribe. Di nakaagom kini og 5 ka mga samad dinunggaban sa nagkalain-laing parte sa lawas. Nagkabikil ang biktima og mga suspect sulod sa usa ka imnanan sa Rasay Street, Toril, nga may resulta sa pagpanunggab. Actually, ang dahilan ato nag-inom, no, nag-inom ang atong mga tiigsuunang lumad. So hantod niya nag-initay kay murag may mga insulto. So pag initay dito na pagawas na nadunggaban atong biktima. Apan sumala sa mga suspect, self-defense lang ang ilang gihimo. Naglingkod ko, tapos iya kong giduslak ko ka ng kutsilyo. Siya ay nakakita. Pagkuha kutsilyo, nailog na mo, ang duha ka lumad dito isa, nagdadala magsundang. Unsa man ka nang nahadlok mo atong taknaa? Oo, nahadlok din mi. Kasong frustrated murder ang gipasaka ngadto sa mga suspects samtang gidaladay ng biktima ngadto sa SPMC ug daling gitambalan. Darlene de la Cruz, ABS-CBN News. Nadakpan sa mga pulis sa Panabo City ang usa ka batan-on nga responsable sa pagpanulis o pagpangarnap og mga sakyanan sa Davao del Norte. Yangkon sa 19 anyos nga si Arjian Mark Dumadag nga sila tigpanulis sa gasoline station og tigpangarnap og motor. Ang suspect nadakpan nitong Biyernes sa gabi samtang nagatangog biktimahon sa poblasyon sa Panabo City. Pero nakasibat pang duha ka magkaumanan ni Arjan diya nagkabulagay sila og siya ray naggunitan sa pulis. Nakuha sa posisyon sa suspect ang .38 revolver nga pistola, tear gas og sumpak. Sumala sa mga pulis, karnap sab nga motor ang gamiton sa mga suspect og pagpatubil sa gasolinahan og dili mo bayad. Gipangita na sa mga pulis ang nakasibat nga magkaumanan nini og netong Sabado gikasuhan na kini og illegal possession of firearms. Ang trabaho? Sir, manulis, sir. Ha? Manulis. Manulis? Okay, sir. Pero kung tiyempo, tira.
Yes, sir. Dagan ang katong duha o kining usa mo'y na corner nakuhaan ni siya sa iyang bag og usa ka 38 usa ka sumpak og kining mga buhing bala og tirgas. Sa pag-verify nato ato ang giimbestiga mao to nga niamin sila nga sila mo'y responsable sa series of robbery hold up nga nahitabo dinhi sa Davao Norte. Na-trauma ang usa ka babae nga na-hold up at tumangan sa usa ka bangko sa Agton Street, Toril District, Davao City sa tulog ka wala pamiling responsable na itong Biyernes sa Udto. Igo lang gisugo ang biktima siyang amo nga mag-withdraw kwarta. Di ang pagawas nini sa bangko, gitangan kini sa duha ka malalaki usa ka babae dahil gisulod sa pulang kotse. Giya tutukan si Alia sa Mari. Og wala pa mailhing nga hinagiban busa gihatag din ang bag nga gisudlan sa giwithdraw nga kwarta nga 36,000 pesos. Apil na sa passbook. Naglusad na sa kamanhat operation ng Toril PNP aron sakpan kining mga hold-uppers. Samtang nag-release sab sila og mga cartographic sketches sa duha ka mga responsable. 11 o'clock sa Udto, then sa gawas sa video. Kanang pa, gikan sa video, nag-withdraw siya sa kwarta, isugo siyang amo. Kili ka ng passbook. Paggawas niya, katong kutsi nga pula nga nakakuan dito, mo'y niagis ito sa Mekon, din nag-iabirahan pertahan, i-drag siya sa sulod, nagitiunan ng kutsilyo. Gitanggong sa presuhan sa Tolomo Police Station si Leonardo Barti Tasik, humang kinadakpan pinagi sa drug buy-bust operation Biyernes sa hapon. Sa area sa Times Beach, Matina Playa, nasayarang tulog ka semana nang gina-surveillance sa mga polis ang suspect. Human makadawat og tip gikan mismo sa i-text mo si CD sa DCPO. Nakuha gikan sa suspect ang duha ka mga gagbeng sachet sa gituhuang shabu o sa kasako sa gidudahang shabu, lighter, duha ka mga cellphones ug cash. Gimanabana ang nagkantidad ang nasakmit nga droga sa dili mo kulang sa 32,000 pesos. Apan hugot nga gilimod sa suspect among pasangil. Kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasaka batok sa responsable. Akong kauban sir, ako'y kauban sa ito siya, duwamin. So nga dawat na mo ani nga kinitahon nga gamligay sa buis through text ang mga taong nagpagabana sa katilingdan. Gigamit nila ng text hotline ni CD, DCPO. Ang text isumbong mo kay CD, DCPO. Nadawat na po ang information about 3 weeks ago na. Nakakumpiska sa mga membro sa Toril Police ang 13 ka mga improvised PVC-5 cannon kon buga sa managwahing lugar sa Toril. Gama sa PVC pipes, lata, plastic bottles, lighter, goma, ng mga improvised cannons sa pagpangronda sa mga kapulisan itong Disyembre 22. Nagtuhang nagdala-dalag buga ang kabataang nag-edad, 11 hangtod 13 sa may dalang rasay o tumangan mismo sa usa ka mall sa lugar. Samtang giaresto ang 18 anyos nga si Lanil Lariza sa pagsupak sa City Ordinance number 060-02 kon 5 cracker ban sa Davao City. Caught in the action, he is firing a PVC pipe ng cannon, improvised cannon. Daghan pa mga balita sa pagbalik sa News Patrol. Balik ka din sa Rizal Park mga kapamilyon. At this point in time, kauban nato ang organizer nato sa ato ang program karong buntag, no? Gikan sa City Admin si Ma'am Stephanie Felicio. May buntag sa imo, Ma'am? Hello, maayong buntag po at kapamilya. And gina-invite na ko ang tanan na mga Dabawenyo na mag-witness na karon sa 117th anniversary of the martyrdom of our national hero, Dr. Jose Protasio Rizal. Ano pa ang dagan sa program, ma'am? Ang dagan sa program karon naatay guest speaker from the City Council. Then i-feature nato ang life ni Rizal, katong iyahang sa iyaha pagbaril o pag-execute. Then naaputay mga performers from different schools na mag present karon sa ato ang anniversary of his death.
Isa sa pinaka-importante po sa mga celebration mo na wreath laying, ma'am. Oo, Ano man yung mahitabo? sa wreath laying, nag-appeal ang mga nagkalaing-laing mga organizations, mga national agencies or national government from the city government, and appeal na po itong mga sponsoring organizations na every year nagasupport gid sila sa city para sa ato ang celebration sa mga heroes program. Kinsa ba ang mamahimong present sa ato ang celebration karon, ma'am? Sa ako ang guest list, syempre of course, ang City Government of Davao, ang lead organization ng Order of the Knights of Rizal, the 4th Degree Assemblies of the Knights of Columbus, the Grand Lodge of Free and Accepted Masons of the Philippines, the Veterans Federation of the Philippines, and the VFP Sons and Daughters and Corporation, the Department of Education and Davao City Division of Schools, the Davao Historical Society Foundation, the Boy and Girl Scouts of the Philippines, the Philippine National Police, the Eastern Mindanao Command, the Department of Interior and Local Government, Civil Service Commission, Naval Forces, Eastern Mindanao, the Philippine Navy, Coast Guard, Task Force Davao, and ato ang mga diplomatic corps, yung mga different consul generals, like from the Malaysian Consul General, Indonesian Consul, and Japanese Consul General. Witness pod karon ang then i-represent siya ni ato ang acting city administrator. Kato lang. Daghang salamat, Ma'am Stephanie Scott, sa city admin sa ato city government of Davao, mga kapamilya. Salamat po, Claude.